Isang mapagpalang araw po. Ang akin pong ibabahagi ay ang 1 Corinthians chapter 11, 1-16. Tungkol po ito sa head covering in the context of Revelation 14, 6-12, the third angel's messages. Sa Matthew 26 verse 13 po, sa Tagalog, katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-alaala sa kanya. So alam po natin ang kasaysayan ng babaeng ito, si Mary Magdalene. Kung ano ang kanyang ginawa nung nandito pa si Jesus sa lupa, atin po itong makikita ang kahalagahan sa atin pong pag-aaral. So first angel's message, Revelation 14 verse 7, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him. 1 Corinthians 11 verse 7 po. Sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo, palibhasa'y larawan siya at kalwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kalwalhatian ng lalaki. So ang kalwalhatian ng isang lalaki ay ang babae. Verse 15, datapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pangtakip. Kung ang kalwalhatian ng lalaki ay ang babae, ang kalwalhatian naman po ng isang babae ay ang kanyang mahabang buhok. At ito ay ibinigay sa kanya na pangtakip. Sa verse 6 po, sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ngunit kung kahiya-hiya sa babae ang pagupit o paahit, ay maglambong siya. Bakit po ba kailangang maglambong? Verse 5, datapwat ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang langbong ang kanyang ulo, niwawala ng puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Yun pala. Kaya po pala kailangang maglangbong ang isang babae, lalo na kung nananalangin o nanghuhula, ay para wag nating mawala ng puri ang ulo ng isang babae. Sino nga po ang ulo ng isang babae? Verse 3, datapwat ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang pangulo ng babae ay ang lalaki. Ang ulo ng babae ay ang lalaki. So, kailangan pala nating takpan ang ating ulo, ang ating buhok, ang ating kapurihan, lalo na kapag tayo ay nananalangin o nanghuhula, upang ang ating ulo ay hindi natin mawala ng puri, sapagkat ang sabi ng Diyos, give glory to Him. So verse 12, sapagkat kung paanong ang babae ay sa lalaking, gayon din naman ang lalaki ay sa pamamagitan ng babae. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. Sa verse 10 po, dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Isang tanda sa ulo ng isang babae ay ang kanyang lambong. Bakit po kailangang magkaroon ng isang tanda ang babae sa kanyang ulo? Dahil sa mga anghel. Bakit kaya dahil sa mga anghel? Sa Ezekiel 28 verse 17 po, ito po ay pinatutungkulan ang isang anghel. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa. Aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka.
Ito pong talatang ito ay patungkol po kay Lucifer. Dahil sa kanya pong kagandahan at sa kanyang kaningningan, ang kanyang puso ay nagmataas. Paano po natin makita na ang kanyang puso ay nagmataas? Angels were expelled from heaven because they would not work in harmony with God. They fell from their high estate because they wanted to be exalted. Paano po nating nakitang nagmataas ang puso ni Lucifer? Dahil sa kanyang kagandahan at sa kanyang kapurihan, dahil hindi po niya kinilala ang ating Panginoong Hesus na siyang pinagmulan ng kanyang kagandahan at ang kanyang kaningningan. Bakit po? Dahil itinaas niya ang kanyang sarili. This fact the angels would obscure, that Christ was the only begotten Son of God, and they came to consider that they were not to consult Christ. One angel began the controversy and carried it on until there was rebellion in the heavenly courts among the angels. They were lifted up because of their beauty. So, mga kapatid kong kababaihan, tayo po ay nilikha ng Diyos na puno ng kagandahan. Kung atin pong tatanggapin ang kapurihan dahil sa ating kagandahan, na katulad po na ginawa ni Lucifer. Ang sabi po sa first angel's message, fear God and give glory to Him. Kaya po kailangan nating takpan ang ating kapurihan, ang ating buhok, gaya po ng ating napag-aralan, ang kapurihan ng isang babae ang kanyang buhok. Kailangan nating takpan ang ating kapurihan upang ang ating kapurihan ay mapunta doon sa Diyos, hindi sa ating sarili na kagaya ng ginawa ni Lucifer. Sa Patriarchs and Prophets, page 45, as man came forth from the hand of his Creator, he was of lofty stature and perfect symmetry. His countenance bore the ruddy tint of health and glowed with the light of life and joy. Adam's height was much greater than that of men who now inhabit the earth. Eve was somewhat less in stature, yet her form was noble and full of beauty. So, ang tao ay nilikha ng Diyos, specifically ang babae, na puno po ng kagandahan. Sa verse 13, hatulan ninyo sa inyo-inyong sarili, mga kapatid ko, nararapat baga na manalangin ang babae sa Diyos na walang lambong. So ito po ang ating katanungan. Nararapat po bang manalangin ang isang babae na walang lambong? Second angel's message, Revelation 14 verse 8. And there followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Sa Isaiah 47 verse 1, ikaw ay bumaba at umupo ka sa alabok o anak na dalaga ng Babylonia. Lumagmak ka sa lupa na walang luklukan o anak na babae ng mga Kaldeyo, sapagkat hindi ka na tatawaging maselan at mahinhin. Ikaw ay kumuha ng gilingang mga bato at gumiling ka ng harina. Mag-alis ka ng iyong langbong. Maghubad ka ng balabal. Maglitaw ka ng binti. Tumawid ka sa mga ilog. So, ang Babylonia, nag-alis po siya ng lambong. Kung atin pong tutularan ito, tayo ay magiging kagaya sa Babylonia. So, ang sanglibutan ngayon, atin pong makikita. 1886, swimwear attire, Coca-Cola model. May lambong pa po ito. After 50 years, 1936, 50th anniversary,
tingnan niyo po ang model. Wala na pong lambung. At kung ano po ang swimming attire sa ngayon, kayo na po ang magsabi. Third angel's message po. Several have written to me, inquiring if the message of justification by faith is the third angel's message, and I have answered, it is the third angel's message in verity. Review and Herald, April 1, 1890. What is justification by faith? It is the work of God in laying the glory of man in the dust, and doing for man that which it is not in his power to do for himself. When men see their own nothingness, they are prepared to be clothed with the righteousness of Christ. When they begin to praise and exalt God all the day long, then, by beholding, they are becoming changed in the same image. Justification by faith is the work of God in laying the glory of man in the dust. So mga kapatid kong kababaihan, ang ating glory, ang ating kapurihan ay nasa ating buhok. Justification by faith, laying the glory of man in the dust. Ulitin po natin ang kasaysayan ni Mary Magdalene nung nandito pa po siya sa lupa, ay si Jesus sa lupa. Ang kanya pong buhok ay kinuskus po niya sa paa, sa maalikabok na paa ng ating Panginoong Hesus habang kanya pong sinasamba, pinasalamatan ang ating Panginoong Hesus. Habang siya po ay umiiyak at ibinibigay niya ang kanyang kapurihan sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Sa ating kapanahunan ngayon mga kapatid kong kababaihan, hindi na natin ito magagawa personally, literally sa ating Panginoong Hesus. Na katulad ni Mary na ikuskus ang ating buhok sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Sa pamagitan po ng ating paglalambong, pagtatakip ng ating kapurihan, lalo na kung tayo ay mananalangin o manghuhula. Kahit saang dako, sa ating tahanan, sa ating pananalangin, in public, lalo tigit sa ating bahay-sambahan, sa ating pagsamba, kailangan po nating takpan ang ating kapurihan. Bakit po? Fear God and give glory to Him. Ang ating kapurihan, kagandahan, karunungan, ay hindi po natin aariing sa atin. Dito po bumagsak, dito nahulog si Lucifer at ang mga anghel. Kaya kailangan po nating magkaroon ng isang tanda sa ating ulo mga kapatid kong kababaihan. Ito po ay ang pagsusuot ng lambong. Dahil sa tubing tayo po ay magsusuot ng lambong, ito po ay ating pagpapakita o ating pananampalataya na ang ating kapurihan ay atin pong ibinabalik sa Diyos na nagbigay po nito na nararapat purihin, sambahin, at bigyan ng kalwalhatian. Kaya nga po, kanina sa ating screen, wala pong lambong. Ito po ay si Ellen White. Ngayon po may lambong. Dahil sa ating napag-aralan. Dahil nawawalan pala ng puri ang Diyos kapag wala tayong lambong. Katulad ng kung tayo ay inahitan. So sa pagtatapos po mga kaibigan ko at mga kapatid kong kababaihan, tayo po ay naligtas tangi sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya. Pero sa pamagitan po, ang ating pananampalataya ay magiging sakdal sa pamagitan po ng ating mga gawa. Hindi po tayo maliligtas sa pamagitan ng ating mga gawa, kundi dahil sa ating pananampalataya sa ating Diyos, sa biyaya ng ating Panginoong Hesus.
So ang tanong po, mga kapatid kong kababaihan, hatulan ninyo sa inyong sarili, nararapat baga na manalangin ang babae sa Diyos na walang lambong? So ipanalangin po natin ito. At sa tulong po at biyaya ng Diyos, sundin po natin ang kalooban ng Diyos. At ang kapurihan, kalulhatian ay ibalik po natin sa Diyos na pinagmumulan po nito. Marami pong salamat at isang mapagpalang araw po.